Pa-share naman mga Lodi. At heto na po ang 5 naunang mag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo. Heto na ang una na si Lodi Anisa Deco, Lodi Sheila May Epanto, Lodi JCM Pete, Lodi Leo Asibal, Lodi Daryl, Lodi Roldan Ricario, Lodi Jessen Manguroban, Lodi Dennis Faircol, Lodi Oliver Rianzares, Lodi Dimark Bojan. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-78 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang labas ng gusali sa haitang gabi, ang mga bintana ng gusali ay naglalabas ng manipis na liwanag, na parang nagmumungkahi ng mga lihim na nagtatago sa loob. Mula sa labas, makikita ang babae at ang tagabantay na naglalakad, ang bawat hakbang ay maingat at tahimik, na parabang sinusukat nila ang paligid sa kanilang paggalaw. Makikita ang mukha ng babae na may bahagyang ngiti matapos ang kanilang pag-iinuman ng ating bida. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng bahagya, puno ng interes at kaunting saya, habang ang mga labi niya ay bahagyang nakalukso sa ngiti. Bigla naman siyang napaseryoso ng mukha nang may narinig siya sa gilid. Ito pala ay si Malindren na nakatayo sa kanilang unahan, ang tindig ay matatag at ang mukha ay may bahagyang ngiti habang sinasabi, "Naging masaya ba kayong dalawa?" Tumugon naman ang babae, may bahagyang kalmadong tono at tila may halong pangungutya, "Mas madaling lunukin ang alak kapag hindi ko nakikita ang mukha mo." Muling sinabi ni Malindren. Ang tinig niya ay kalmado ngunit may bahagyang init ng damdamin, na masaya akong malaman na nakatulong ako, kahit sa ganoong paraan lang. Napasalubong ng kilay ang babae habang bahagyang ibinababa ang ulo, ang mga labi niya ay nakangiti ng banayad na nakapikit. Naglakad ang babae ng pauna, dahan-daang dumaan sa gilid ni Malindren ng tahimik. Habang papasok na ang babae sa pintuan, makikita ang madilim na ekspresyon ng mukha ni Malindren. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa seryosong intensyon. Sa mababang tono, mariing sinabi niya, "Papainumin ko siya ng antidote na kasalukuyan nating sinasaliksik." Naiisip naman ng babae ang nangyari sa lalaking uminom ng pil, ang katawan at ugat nito ay dinaluyan ng lason. At makikita ang mukha nito na biglang napaseryoso na lang ng tahimik. Sinabi pa sa kanya ni Malindren, na ang tinig niya ay kalmado ngunit may halong pag-utos, na matalinong tao siya, kaya hindi siya maniniwala kung sasabihin ko sa kanya na nakagawa na ng lunas sa loob lang ng ilang araw. Sabihin mo na lang na paunang dosis ito para sa kanyang pagpapagamot. At makikita sila na biglang natahimik habang ang babae ay malapit na sa pintuan. Makikita ang lungkot sa mukha ng babae. Ang kanyang mga mata ay bahagyang bumaba, at ang dating kalmadong ekspresyon ay napalitan ng tahimik na pangungulila. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nagsara. At lumipat ang eksena kay Guangzhou, na makikita sa gitna ng bakuran habang nagsasanay ng kanyang espada. Mahigpit ang hawak niya sa sandata habang paulit-ulit niya itong winawasiwas sa hangin, ang bawat galaw ay mabilis at puno ng lakas. Makikita ang mukha niyang seryoso, na puno ng pawis. Ang mga patak nito ay dahan-daang dumadaloy mula sa kanyang noo pababa sa pisngi, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim at nakatuon sa harap. Nagpatuloy siya sa pagwasiwas ng espada sa hangin. Ang bawat galaw ay mabilis at matalim, na tila hinahati ang hangin sa paligid niya. At muli na namang makikita ang kanyang mukha na may seryosong tingin habang mahigpit na hawak ang espada. Ang kanyang mga mata ay matalim at nakatuon sa unahan, na parabang may iniisip na kalaban sa kanyang harapan. Sa di kalayuan, makikita si Song Hualin na tahimik na pinapanood siya. Nakatayo siya sa gilid ng bahay, ang kanyang tindig ay maayos at kalmado habang ang mga mata niya ay nakatuon kay Guangzhou. Wala siyang sinasabi, ngunit ang kanyang tingin ay puno ng pagmamasid at pag-iisip, na parabang sinusuri niya ang bawat galaw ng espada. Napasabi sa isip ni Song Hualin habang pinagmamasdan si Guangzhou, na patuloy pa ring nagsasanay sa pagwasiwas ng kanyang espada, na hanggang ngayon, ang kilala ko lang sa kanya ay isang tauhan ni Billy Duan mula sa pamilyang Billy Swordsman. Pero, nang bigla namang napatingin si Guangzhou sa kanyang direksyon, may bakas ng pagtataka sa kanyang mukha. Bahagya siyang tumigil sa pagwasiwas ng espada, ang mga mata ay nakatutok kay Song Hualin na nakatayo sa di kalayuan. Humarap si Guangzhou at sinabi niya na, "Miss." Napangiti naman si Song Hualin sa kanya,
ang kanyang ekspresyon ay naging mas magaan kumpara sa kanina habang siya ay tumugon, na oo, ako ito. Agad na nagpakita ng paggalang si Guangtou kay Song Hualin. Mabilis siyang yumuko, ang hawak na espada ay ibinaba ng kaunti habang magalang na nagsalita, paanong napunta rito ang young miss? Gumalang din kay Guangtou si Song Hualin, dahan-daang yumuko habang may banayad ng ngiti sa labi. Sinabi niya ng may kalmadong tono, na nahihiya na may inas-ikaso lang ako rito sa malapit, kaya. Bigla namang natarante si Guangtou at agad na sinabi niya na bakit ka nagbow sa isang mababang nilalang na tulad ko. Sumagot naman sa kanya si Song Hualin na mababa, pakiusap, huwag mong sabihin yan. Napalaki naman ng mata si Guangtou at sinabi na pero anong nagdala sa iyo sa lugar na ito? Ngumisi naman si Song Hualin at sinabi na may kailangan lang iutos sa akin ng aking ama, kaya napunta ako rito sa Wuhan. Nabalitaan ko na tumutuloy ka sa ina ito, kaya dumaan lang ako para bumisita. Napasabi naman sa kanya si Guangtou na wala po rito ang young master sa sandaling ito. Tumugon sa kanya si Hualin na ganoon ba, ayos lang. Dumaan lang naman ako habang nasa biyahe. Makikita ang lungkot sa kanyang mukha na sinabi sa isip na gaya ng iniisip ko. Dapat ba ay nagpadala muna ako ng balita? Napatingin naman kay Song Hualin si Guangtou nang may nag-aalalang mukha. At pagkatapos ay nagsalita siya ng may mahinahong tono, na miss. Tumugon kay Guangtou si Hualin nang may bahagyang pagtataka sa tono, na ano? Sinabi kay Song Hualin si Guangtou ng may buong seryosong tono at halong pag-aalala, na pakiusap, huwag niyo pong bibitawan ang aming young master. Napalaki naman ng mata si Hualin sa kanyang narinig, natulala at nakatingin kay Guangtou ng tahimik. Makikita naman ang mukha ni Guangtou na patuloy na nakatingin kay Hualin, nakapirmi at seryoso, habang tahimik siyang naghihintay ng sagot. Napangiti si Song Hualin, bahagyang ibinababa ang ulo habang nakangiti. Ang kanyang ngiti ay mahinahon at magaan, na parang may bahagyang pagpapatawa o kalmadong pagtanggap sa intensyon ni Guangtou. At itinaas ni Song Hualin ang ulo, ang ngiti ay mas maliwanag ngayon, at masayang sinabi sa kanya, oo. Kapalit nyon, pakiusap, tulungan niyo ako ng mabuti. Ang tono niya ay puno ng kaunting kagalakan at kaseryosohan sa parehong sandali. Masayang napasabi naman si Guangtou kay Song Hualin, habang ngumiti at may kasamang determinasyon sa tinig, na huwag kang mag-alala. Palagi akong nasa panig ng young miss. Masayang ngumiti rin si Song Hualin kay Guangtou. Ang kanyang ngiti ay maliwanag at taos puso, na nagpapahiwatig ng pasasalamat at kaunting ginhawa sa pangakong ibinigay sa kanya. At lumipat ang eksena sa na tinutuluyan ng ating bida. Makikita ang simpleng gusali sa loob nito, ang mga ilaw ay bahagyang malamlam at nagbibigay ng mahinahong liwanag sa paligid. Habang tumatagay si Lindgren, tinanong niya ng kalmado na kumusta ang kahapon. Tumugon ang ating bida kay Lindgren habang may hawak na tasa ng alak na ano ang tinutukoy mo. Napahinga naman si Ma Lindgren, bahagyang nakangiti at nakapikit ang mga mata. Habang dahan-daang sinabi, na tila nagustuhan mo ang babaeng yun. Seryosong napasabi naman ng ating bida, ang tinig ay matatag at may halong pagtataka, na bakit mo naisip yun. Itinaas ni Ma Lindgren ang tasa ng alak, habang dahan-daang nakatingin sa ating bida, at sinabi ng may bahagyang ngiti, na nakasulat kaya sa mukha mo. Na gustong-gusto mo siya. Sumagot naman ang ating bida habang dahan-daang umiinom. Mula sa tasa, na hindi ngumiti ang ating bida na sinabi niya na huwag mong sabihing, nagseselos ka. Malakas na tumawa naman sa kanya si Lindgren na sinabi na hindi maaari. Hindi ako ang tipo ng lalaki na maghahangad sa babae ng kaibigan ko. Napasabi naman ng ating bida na kaibigan mo? Nakapikit na sinabi ni Lindgren na oo. Seryoso namang napatingin ng tahimik ang gating bida. Pagkatapos, dahan-daang itinaas niya ang baso ng alak sa harap niya, sabay na tumitig sa kanya si Ma Lindgren na seryoso ang ekspresyon. At napangiti si Ma Lindgren sa kanya. Ang ngiti niya ay banayad at mahinahon, na tila may halo ng kaunting pagpapatawa at pag-aproba. At ilang sandali pa, nagkampay sila. Dahan-dahan nilang pinatama ang mga tasa ng alak, ang tunog ng pagbangga ay banayad ngunit malinaw sa katahimikan ng silid. At pagkatapos, sabay silang uminom ng alak. Dahan-dahan nilang inilapit ang mga tasa sa kanilang mga labi at tahimik na uminom. Ibinaba ni Ma Lindgren ang baso sa lamesa,
Ang mukha niya ay may bakas ng pag-aalala habang nakatingin sa ibaba. Nakatingin sa kanya ang ating bida ng may bahagyang kuryusidad at pag-aalala, at tinanong, na hindi maganda ang hitsura ng mukha mo. May problema ba? Sumagot ito sa kanya na wala naman. Muling sinabi sa kanya ng ating bida na sige na, sabihin mo sa akin kung anong nangyayari. Makikita ang mukha ni Malindren na may pawis sa pisngi habang ang kanyang ekspresyon ay nagpapaawang at bahagyang nag-aalalang mukha. Habang nakatungo ito sinabi niya sa ating bida na kapag idinaos na ang Golden Banquet, ang ama ko at ang mga kapatid ko ay darating dito. Ibig sabihin, kailangan kong harapin ang kapatid ko noon. Napasabi naman ng ating bida na ang kapatid mo. May naiinis na mukha si Malindren na sinabi niya na ang tinutukoy ko ay si Ma Tai-chun. Napasabi naman ng ating bida na ang malakas na tagapagmana, si Grandmaster Ma. Napataas ng kamay si Malindren na napasabi na Grandmaster Ma, huwag mo akong patawanin. Dagdag pa nito habang makikita ang isang anino ng tao na hindi siya isang tao na dapat mong binibigyan ng titulong Grandmaster. Ibang-iba ang pagkatao niya sa loob at labas. Sinabi pa sa kanya ni Malindren na may naiinis na mukha na ginawa niya ang lahat ng uri ng maruruming bagay ng patago, pagpatay, at maging ang pagnanakaw. Napakrus naman ang kamay sa katawan ng ating bida na nakapikit na sinabi sa kanya na wala ka na talagang kahit isang kaluluwa na mapagkakatiwalaan sa Jianghu. At makikita na muling uminom ng alak si Malindren. Ibinaba niya ang baso sa lamesa, habang makikita silang tahimik lamang. At muling nagsalita si Malindren na alam mo ba kung bakit ko ito ginagawa? Ito ay para bawiin sa kanya ang posisyon ko bilang tagapagmana. Nakatingin sa kanya ang ating bida at sinabi na pero paano mo gagawin yun? Napakagat ng labi si Malindren, ang mukha ay may halong inis at pagkabahala habang nakatingin sa ibaba. Seryosong sinabi ng ating bida kay Malindren, ang tinig ay matatag na kaya balak mo siyang patayin. Tahimik lang si Malindren, ang mukha ay parang nakapirmi at may bahagyang pang-aalalang ekspresyon, habang ang ating bida ay muling nagsali ng alak. Itinaas ng ating bida ang tasa ng alak at sinabi ng nakapikit at katiyakan, na ako na ang gagawa niyan para sa iyo. Halata ang hindi makapaniwala sa mukha ni Lindgren habang napatingin siya sa kanya. At makikita ang mukha ni Malindren na nabigla, at napasabi siya, na ano? Napapunas ng bibig ang ating bida gamit ang likod ng kamay, nakapikit ang mga mata. Habang dahan-daang sinabi, na hindi ba't ikaw mismo ang nagsabi? Napakiramdam mo ay pinag-ugnay tayo ng tadhana. Napasabi naman si Malindren, na ikaw? Habang makikita sa mukha niya ang hindi makapaniwala. Ang kanyang mga mata ay lumaki ng bahagya, ang kilay ay kumunat, at ang bibig ay bahagyang nakabuka sa pagkagulat. Dagdag pa niya, habang may bahagyang seryosong ngiti sa mukha. Umiling ng ulo si Malindren, itinaas ang kamay, at napapikit habang seryosong sinabi, na hindi, mamamatay ka. Tumugo naman sa kanya ang ating bida na mamamatay na rin naman ako sa loob ng 1 taon. Sinabi naman sa kanya ni Malindren na hindi ba't sinasaliksik na natin ang antidote ngayon? Kumuha siya ng pagkain sa lamesa habang sinasabi na gagana lang yun kapag nagawa na. Tingin mo ba sa akin ay tanga? Nakangiting sinabi pa niya dito habang nakapikit na kung may antidote na magagawa, dapat ay noon pa. Muling nagsalita si Malindren na gayon paman. Na agad na itinaas ng ating bida ang kanyang kamay na sinabi niya na huwag mo na akong subukang pigilan bago pa magbago ang isip ko. Dagdag pa niya na tutal, ito ang unang pagkakataon sa buhay ko na tapat akong humaharap para sa isang tao. Muling napasabi sa kanya si Malindren na ikaw talaga. Nagsalin siya ng alak na sinabi niya na salamat sa iyo, naranasan ko ang mga bagay na wala sa kapalaran ko. Ang maging isang grandmaster, kumita ng pera, makatagpo ng magandang babae, at maging ang magkaroon ng kaibigan. Dagdag pa niya habang nakatingin sa tasa na hindi ba't mas mabuting tumigil habang panalo ka pa. Habang umiinom ng alak ang ating bida, nakatingin kay Malindren na may hindi makapaniwalang mukha. Ibinaba ng ating bida ang tasa ng alak at sinabi ng seryoso na kapalit niyon, may hiling ako sa iyo. Sumagot sa kanya si Malindren at tinanong na ano yun. Nakapikit na sinabi ng ating bida sa kanya na papatayin ko si Matiakan sa huling araw ng Golden Banquet. Tumingin siya dito na may nakangiting labi na sinabi pa niya na ito na ang huling piyesta ng buhay ko. Kaya dapat ko itong i-enjoy habang nandito pa ako, di ba?
May kunyaring maluhaluha si Malindren na sinabi pa niya sa ating bida na kaibigan. Seryosong nakatingin ang ating bida na sinabi niya sa isip na sa ilalim ng mga luhang yan, malamang ay nakangiti siya sa tuwa. Dagdag pa niya sa isip na makikita si Malindren na nakatungo ang ulo na dahil siguradong ninanamnam niya ang pananabik na makontrol ang isang tao ng ayon sa kanyang kagustuhan. Makikita naman ang ngiti sa mukha ng ating bida, na sinabi pa niya sa isip habang sabay silang uminom na pero sa lalong madaling panahon. Ang iyong mga luha ay magiging tunay na. At dito na po nagtatapos ang ika-78 kabanata. Ika-79 na kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang device na gumagawa ng mga gamot. Habang nakatingin ang ating bida sa device, may narinig siyang tinig na nagsalita ng seryoso, na nagdesisyon ka ng isang kahangalan. Tumingin ang ating bida sa babae na sinabi niya na mukhang nabalitaan mo na ang kwento. Napahinga ito ng malalim at sinabi habang nakapikit na akala ko ay makakahanap ako ng mabuting kasama sa pag-inom, pero nakakapanghinayang. Napasalubong ng kilay ang ating bida na nakangising sumagot na wala na ba akong pagkakataong mabuhay. Sinabi naman sa kanya ng babae habang nakapikit na wala na. Tumugon ang ating bida sa kanya na ganoon ba? Nakakahiya naman. Dagdag pa niya na bago ako mamatay, hayaan mo akong magtanong ng isang bagay. Ano ba talaga ang ginagawa ng organisasyon nyo? Sumagot sa kanya ang babae na hindi ko pwedeng sabihin sa iyo. Napabuka ng kamay ang ating bida na sinabi niya na malapit na akong mamatay. Hindi mo ba pwedeng bigyan ng konsiderasyon ang isang taong mamamatay na? Napaseryoso siya ng tingin na napasabi sa kanyang isip na ito ay isang napaka-importanteng sandali. Pakisabi na ang kahit anong pumasok sa isip mo, pakiusap. Habang nakatalikod na nakaupo ang babae sinabi nito sa kanya na malapit ka na ring mamatay, kaya hindi na kailangang magpakita ng konsiderasyon, di ba? Napapikit naman ang ating bida na sinabi niya napakalamig mo naman. Habang tumatayo ang babae sinasabi nito na ang mundo ng martial arts ay hindi lang malamig, ito ay malupit. Habang may nilalagay sa kahon, sinabi pa ng babae sa kanya na hindi mo nakikita ang mga tao ng malinaw. Sarado ang mga tainga mo, at may mahina ka pang puso. Sumulyap ng tingin ito sa kanya at sinabi na karapat-dapat kang mamatay. Napangisi naman ang ating bida na sinabi niya dito na hindi ba parang sobra naman ang magsalita ng ganyang kasakit. Sumagot sa kanya ang babae na hindi iyon masakit. Iyon ang katotohanan. Napahinga ang ating bida na pumikit na sinabi na anong magagawa ko, ganoon ako namuhay. Napatingin naman sa kanya ang babae ng seryoso. Ang kanyang mga mata ay matalim at nakatuon sa ating bida, ang kilay ay bahagyang kumunat habang sinusuri ang kanyang sinabi. Ang ekspresyon niya ay kalmado ngunit puno ng pag-iingat, na para bang tinitimbang ang kahulugan at posibleng resulta ng desisyong ginawa ng ating bida. Sinabi pa sa kanya ng ating bida na kung ganoon, pakiusap sagutin mo ito. Ano ang nasa loob ng silid na yun sa tapat nito? Nakaramdam ako ng napakalakas na enerhiya. Tumugon sa kanya ang babae na mayroong isang nakakatakot na tao doon. Bahagyang nagulat ang ating bida na napasabi na isang nakakatakot na tao. Makikita ang labas ng silid na sinabi pa niya sa isip na sinasabi niya ba na ang dambuhalang enerhiyang yun ay nanggagaling sa isang tao? Isa itong enerhiya na katulad o bahagyang mas mahina kaysa noong nasa rurok pa ako bilang pinuno ng alyansa. Napaseryoso siya ng tingin na sinabi pa sa isip na sino kaya ang taong yun. At pagkatapos napalagay siya ng kamao sa harap ng bibig at napasabi na ehem. Dagdag pa niya na mayroon ka bang nagugustuhan? Napatingin ang babae sa kanya at sinabi na bakit mo na itatanong. Napasabi naman sa kanya ang ating bida na hindi ba't sinabi ito niyang master ma? Sumagot ang babae sa kanya na anong ibig mong sabihin. Napapikit ang ating bida na nakangising sinabi niya na gaya ng inaasahan, nagselos siya. Biglang naputol ang kanyang sasabihin nang may sumigaw sa pintuan na ako ito. Pakiusap, paumanhin muna sandali. Ang kanyang mga mata ay dahan-daang napunta sa direksyon ng pintuan. Ang ekspresyon ay naging seryoso habang sinusubukang alamin kung sino ang nasa labas. Ang kanyang ekspresyon ay napuno ng pagkagulat, ang mga mata ay nakapako sa pintuan habang bahagyang napahinto ang kanyang paghinga. Halata sa kanyang mukha na hindi niya inaasahan ang nakita. At nang makapasok na ang tagabantay sa loob sinabi niya na may dumating na bagong miyembro mula sa organisasyon, kaya narito.
Ako para ipakilala siya. Sumuntok ito sa kanyang palad at sinabi niya na ako si number 7. Napangiti ang babae na sinabi niya na ikinagagalak kitang makilala. Inaasahan ko ang pagtatrabaho kasama mo. Habang nakatingin ang ating bida kay number 7 sinabi nito na pakiusap, alagaan mo ako ng mabuti. Sinabi naman ng tagabantay na aalis na kami ngayon. Sinabi rin ni number 7 na sige po, paumanhin. At ilang sandali pa, makikita na umalis na ang mga ito habang pinagmamasdan nila. Tahimik lamang silang nakatayo. Ang mga mata ay sumusunod sa mga taong umalis. Napasabi naman ang gating bida ng may seryosong mukha na hindi ko inasahan na magpapakita si number 7. At naalala niya ito na sinabi pa niya sa isip na ang katotohanan na nandoon siya sa karamihan noong napatay ang slaughterer ay tiyak na nangangahulugang may misyon na may kaugnayan sa kanya. Dagdag pa niya na pero dahil nanggulo ako sa misyong yun at nakipagkita kay Malingren sa pagkakataong ito, tiyak na susubukan akong imbestigahan ang organisasyon nila. Nakatingin siya ng seryoso na sinabi pa niya sa isip na malamang ay pumunta siya rito dahil sa akin. Bigla namang napatingin siya sa babae nang sabihin ito sa kanya na ano ang malalim na iniisip mo. Sinabi pa sa kanya ng babae na iniisip mo ang babaeng yun kanina, di ba? Napangisi naman ang ating bida na tumugon na paano mo nalaman. Napangiti ang babae na sinabi niya na halata naman ang iniisip ng mga lalaki. Muling sinabi ng ating bida sa kanya habang napabukan ng kamay na ituloy natin ang pag-uusap natin kanina. Tumugon sa kanya ito na ano nga ulit ang pinag-uusapan natin. Sinabi sa kanya ng ating bida na may isang bagay na hindi sinabi sa iyo ni Young Master Ma dahil sa selos. Nagtatakang napasabi ito sa kanya na may isang bagay na hindi sinabi sa iyo ni Young Master Ma dahil sa selos. Napasabi naman ng babae na selos? Nakangising sinabi pa ng ating bida na ang sinasabi ko ay gusto kita. Napalaki ng mata ang babae sa kanyang narinig mula sa ating bida. Ang kanyang mga mata ay biglang lumaki at ang mukha ay napuno ng pagkagulat, tila hindi niya inaasahan ang diretsahang sinabi. Bahagyang napahinto siya sa kinatatayuan, ang mga labi ay bahagyang nakabuka habang nakatitig sa ating bida. At ilang sandali pa, malakas na tumawa ang babae. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang gumalaw sa pagtawa. Sinabi niya na sinusubukan mo bang kumain ng isang prutas na hindi mo kayang abutin bago ka mamatay? Tumugon naman sa kanya ang ating bida na ang pagkagusto ba sa isang tao ay isang bagay na nakakatakot? Tumigil sa pagtawa ito at sinabi sa ating bida habang nakapikit na pakiusap. Huwag mo akong biruin. Seryosong sinabi naman ng ating bida sa kanya na hindi ako nagbibiro. At ilang sandali pa, makikita ang babae na naglalakad papunta sa kanyang harapan. Ang bawat hakbang niya ay dahan-dahan ngunit may kumpiyansa. Pagdating sa harap niya, inilapit ng babae ang kanyang mukha sa ating bida at mariin siyang tinitigan. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo ng malapitan, at ang ekspresyon ng babae ay seryoso at mapanuri. Tila sinusukat ang katapatan at lakas ng loob sa likod ng kanyang mga salita. Napalaki naman ang mata ng ating bida na nakatingin sa babae. Nakatingin ito sa kanya at sinabi na lahat ng lalaking nagkagusto sa akin ay namatay. Ngumisi siya at sinabi na mabuti yun. Mamamatay na rin naman ako. At ilang sandali pa, bigla na lang siyang hinalikan nito. Ang kilos ay mabilis at hindi inaasahan. Sandaling natigilan ang ating bida habang ang babae ay lumapit at inilapat ang kanyang labi sa kanya. Napalaki naman ng mata ang ating bida. Sinabi pa ng babae sa kanya habang ang kamay nito ay nasa dibdib niya na naaawa ako. Kaya heto ang kaunting tikim ng prutas na hindi mo kayang abutin. At pagkatapos ay tumalikod na ito sa kanya habang sinasabi nito na ngayon, pakiusap, umalis ka na. Nakatingin lang ang ating bida sa kanya ng tahimik. Naglakad ang babae patungo sa lugar kung saan siya nagtatrabaho ng tahimik. Ang mga mata niya ay nakapako sa bawat galaw ng babae, ang ekspresyon ay seryoso at nakatuon, halos hindi bumibitaw ng anumang salita habang sinusubaybayan ang kilos at galaw nito. At pagkatapos sinabi niya dito na magkita na lang tayo sa susunod. At ilang sandali pa, lumipat ang eksena sa mga gusaling ito. At makikita ang lalaking ito na nakangiti habang nakatingin sa unahan. Ibinuka nito ang kanyang kamay sa maraming tao sa kanyang harapan na sinabi niya na mga kagalang-galang na panauhin mula sa buong Central Plains. Mula ngayon, ang pinakadakilang piyesta sa Central Plains at ang pinakanakakasilaw na piging sa mundo, ang Golden Banquet, ay magsisimula na.
Dagdag pa nito na ang sandaling ito ay lalo na para sa mga mangangalakal na katulad natin. Sa panahon ng piging, maaari kayong tumayo ng taas noo at magsalita ng may tapang. Dagdag pa nito habang malakas na nagsigawan ang mga tao na ang mga pangunahing tauhan sa piging na ito ay kayong lahat. Napatingin ito sa gilid na sinabi pa na ngayon, para batiin ang okasyong ito ngayong araw. Ang pinakapinararangalang tao mula sa mundo ng martial arts ay dumating na. Kumaway ito habang sinabi pa ng lalaki na ipinapakilala ang sentro at haligi ng mundo ng martial arts, ang pinuno ng alyansa. Mula naman sa karamihan ng tao, makikita ang ating bida na may mariin na mga tingin. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa unahan, matalim at puno ng konsentrasyon. Mula sa likod ng alliance leader, makikita ang mga anak nito. Ng kanilang postura ay matatag at disiplinado, nagpapahiwatig ng pagiging handa at pagkakaroon ng kaalaman sa sitwasyon. At makikita ang mukha ng kapatid ni Malindgren na bahagyang nakangiti na nakatingin sa unahan. Habang nakatingin naman ng seryoso sa kanya si Malindgren, na nakatingin din ng seryoso ang ating bida. At dito na po nagtatapos ang ika-79 na kabanata.